Alam mo kung ano pa matindi? Habang pinupunasan daw niya yung puwet nung kanyang kliyente, pasyente, kinagat siya. Ano pala? Caregiver? Baklang caregiver. Baklang caregiver. Baklang caregiver. Okay mga kapengyo, simulan na nga natin ito nga ang panibagong reaction video natin about nga dito no kay Kulaong, na kung saan medyo seryosong usapan to ngayon mga kapengyo dahil usapang OFW ngayon itong pag-uusapan natin. At talaga naman na medyo minamaliit ata neto ni Kulaong ang mga kapwa nating OFW. Baka hindi mo nalalaman Kulaong, kung hindi dahil sa mga OFW hindi andar ng maganda ang ating ekonomiya sa Pilipinas. At saka respetuhin mo yung mga OFW dahil ang mga OFW sila lang naman yung nagsasakripisyo na magtrabaho sa ibang bansa para lang matustusan ang kanilang mga pamilya at mabuo ang kanilang mga pangarap sa buhay. Tapos ikaw, ganun mo lang mamaliitin ang mga kapwa nating OFW. Wag naman. Kasi unang-una sa lahat, hindi naman sila nanghihingi ng nising mula sa'yo. Pangalawa, sila pa nga etong nagbibigay ng pera o nagpapalipad sa mga live video mo para magkaroon ka ng panggastos sa araw-araw. At napakasakit lang pakinggan mga kapengyo dahil even though na tinitira niya si Food Genius dito, wala namang kinalaman no yung mga OFW talaga dito. Kaso lang, medyo hindi lang maganda kasi etong lumalabas sa kanyang bunganga, lalong-lalo na sa mga kababayan nating caregiver. At tara mga kapengyo, pakinggan nga natin kung ano nga yung mensahe ni Kulaong dito sa mga OFW. Natupa ng oten? Oh my God! Oh my God! Eto pa matindi. Bayot si FG. Nuknukan ng kabayutan. Alam mo kung ano pa matindi? Habang pinupunasan daw niya yung puwet nung kanyang kliyente, pasyente, kinagat siya. Ano pala? Caregiver? Baklang caregiver. Napansin nyo naman siguro kung kayo ay follower ng Facebook page ni Friends of Food Genius o ni Food Genius na paminsan-minsan siya'y nagla-live na naglilinis siya, na para bang trabaho niya yon, no? Na cleaner siya sa ibang bansa. Ngayon mga kahombre ko, mapapansin natin na napakatindi ho ng pagbababa no, ng taong walang kwenta na tulad ni Norman Gusgusin sa mga mahal nating OFW. Real talk yan mga kapengyo. At halatang halata naman no na napakaliit ng tingin niya sa mga OFW. Kasi kung mataas ang tingin niya sa mga kapwa nating OFW, hindi po ganyan yung magiging reaksyon niya. Palibasa kasi itong si Kamatis Kulaong pala mga kapengyo, hindi niya naranasan no mga ibang bansa. Dahil nga trilyonaryo daw siya kuno. Pero puta yung 10k nga lang sa Taragis hayop ka, pinapatok mo. Inuubos mo pa lahat. Ang takoyaki na may Carolina Reaper para lang makuha mo yung ine-expect mong 100,000. Tagdusa ako rin. Tapos dito si Food Genius, kung lait-laitin mo, ganun-ganun na lang. Dahil ba cleaner siya? Huwag mo maliitin ng mga cleaner, hunghang ka. Dahil unang-una sa lahat, baka yung minamaliit mo na cleaner dyan sa Europa, wala pa sa kalahati. O gabutin lang yung kinikita mo dyan sa Pilipinas. Real talk yan. Dahil alam nyo mga kapengyo, hindi naman po sa pagmamalinis. Kahit naman din po kami ng asawa ko, dumaan din po kami sa ganyan trabaho, yung paglilinis dito sa ibang bansa. Pero marangal po na trabaho yan at hindi ko po kinakahiya yan na dumaan kami sa ganyang proseso nung araw bago man namin makuha ang tagumpay na nakakamit namin ngayon. At hindi ko po ikakahiya yan dahil unang-una sa lahat, kaya ng sabi ko kanina, marangal po na trabaho yan at malaki po ang sahod niyan sa ibang bansa. Baka hindi mo nalalaman Kulaong.
Unang-una magkano ang per ora niyan? Kahit pasibihin mo naglilinis yan. Kaya wag na wag mong mamaliitin, lalong-lalo na yung mahal natin mga DH na nagpapakahirap sa ibang bansa para lang matustusan ang kanilang mga anak at ang kanilang pamilya. Tapos ikaw, lalaitin mo ng ganun-ganun na lang. Diba, mga kapengyo? Tsaka, anong kinalaman ng trabaho ni Po Genius sa pagtira niya sa'yo? Huwag niyong kakalimutan, ang mga OFW ho, ang nagbigay lamang naman ng pera kay Norman Gusgusin. So Norman, kung wala yung mga OFW na nagpapadala sa'yo na minamaliit mo, na sinasabihan mo ng tagapunas lang ng puwet. Bukod sa pagiging swindler mo, pinagtatakpan mo ito sa pagiging caregiver. Tagapunas ka ng puwet. Ano naman? Diba? Ano naman kung si Po Genius yan ang kanyang trabaho o propesyon? Wala naman po nakakahiya dyan. Napakarami po ng caregiver sa buong mundo, for your information, kulaong. Ito po hindi ko alam kung talaga bang nakapag-aral tong taon to Kasi sinasabi niya, no, graduate nga raw siya at talagang matindi ang kanyang inabot na kolehiyo. Pero sa mga pananalita niya, sa panglalait niya o sa pang-down niya dito sa trabaho ni Po Genius, para sa akin, mga kapenyo, doon pa lang lumalabas na parang walang pinag-aralan ito. That is what you call Hokage moves. Kasi isipin nyo ano naman kung nagpupunas siya sa ibang bansa ng puwet ng ibang tao? Ang importante ron, hindi siya nagnanakaw. Hindi katulad ng iba, patay gutom na nga, real talk, gaya nito. Nakuha pang manlait sa ibang tao. 'Di ba? Puta, mas doon na ako sa DH, mga kapengyo. Dahil unang-una sa lahat yung mga 'yon, talagang pinagsisikapan nila, dugo at pawis nila yung kanilang puhunan para lang kumita ng pera, 'di ba? At least hindi sila nagnanakaw. 'Yun ang pinaka-importante rito. Kaya wag natin maliitin ang mga OFW dahil yan po ang bayani natin sa Pilipinas. Dahil kung wala sila, paano na lang ang Pilipinas? Di lalong nalubog. Yung mga yan nagbabayad ng tax yan. Ikaw ba? Nagbabayad ka ba? Dumi-dumi mo! Baka naman pag hinalungkat yung pagbabayad mo ng tax, wala rin pala. Nga. Tumahibig ka, unggoy. Ibig sabihin, yang nilalamon mo ngayon, yung pinanggagas mo sa bulok mong sasakyan, ay galing sa mga tao na yan, Norman. Ano Tama. Real talk yung sinabi ni MG rito, no? Ito yung taong makapal ng mukha Kasi isipin nyo yung mga palipad ng OFW sa kanya, tapos ang nilalait din niya, yung mga nagpapalipad din sa kanya. Ewan ko bakit sinusuportahan pa to ng mga OFW. Diba? Doon nga ako nagtataka Tingnan nyo yung ginagawa nitong taon to. Lalong-lalo na yung tao, 'di ba? Nagsusumikap doon. Ano naman kung nagpupunas ng puwet, 'di ba? Importante ron, marangal. ba ang tingin mo sa mga trabaho ng mga OFW sa ibang bansa? Tama. Pag hindi domestic helper, caregiver, Yes. healthcare assistant. Di bali na lang yung mga anak-anak na ng mga OFW na syempre nagkaroon ng chance mag-aral doon. So ngayon, mas maaayos Mas na mga maganda na ang trabaho nila, Pero yeah. Norman, yung bagong henerasyon ng mga OFW, hindi mo naman mauuto yun Ang tanging mauuto mo lang ay yung mga OFW na maeedad na. Which, yung mga maeedad na yan, ayan ang trabaho. Yang minamaliit mo na yan. Ulitin mo. Norman, ito lang naman ang sa akin, wala kang idea at halatang wala kang pinag-aralan, Tama. wala kang puso, Oo. wala ka Isa ka lang na demonyo na pumunta sa lupa. Baliktad, usually, anghel na pumunta sa lupa, ikaw demonyong pumunta sa lupa. Anghel na pumunta sa lupa. Ito, demonyo. Strong Igorot at work. Puta, ni Real Talk di makagagron. Real Talk naman talaga, mga kapengyo Kasi kung may puso to, even though na si Po Genius lang ang tinitira niya, alam naman niya na napakaraming caregiver sa buong mundo. Lalong-lalo na yung mga OFW na makakanood nito, sobra pong masasaktan sila dahil sa panglalait mo na tagahugas
lang kuno ng puwet sa Europa. Diba mga kapenyo? Bakit? Bakit kailangan na ilang mo lang o maliitin mo lang etong trabaho na marangal? Diba? Ang akin dito, importante hindi sila nagnanakaw. Ang pinapakain nila sa pamilya nila sa malinis na paraan at sa pagdugot pawis nila na pagtatrabaho. Yan ang tunay na bayani ng Pilipinas. Hindi yung katulad mong hinayupak ang kulaong ka. Ako, mahal ko pa yung buhay ko eh. Talagang nagawa ko lang yan kasi tigang ako. Tama si MG mga kapenyo. Ito yung demonyo na pumunta sa lupa. Real talk. Mga tunay na demonyo! Yan ka talaga. You are just here to trigger a lot of people. Tama. Tapos, ngayon, eto ang sinabi mo. Nagmamadali kasi ako kanina. Hindi, pero yung susunod na hearing, full force tayo. Malalaman mo, full force tayo, full force. Umaga lang naman yun, saglit. Convoy kayo. Para pag takbain nyo agad. Sagot ko na. Yabang, Bunga nga pa takbayin lang, na raw. basta yung lumapit pa lang, may pagtatangka na agad yun. Full force tayo, mga 50 tayo, pwede ba yun? Para tingnan natin kung may darating sa kanila. Grabe kayabangan nito mga kapenyo. Mga 50 ka tao eh. Hayop ka nung pumunta ka nga sa Taragis. Dalawa lang kayo ni Casper. Kala mo talaga napakaraming bodyguard ng hinayupak eh, no? Tapos, ito bigla yung sasabihin mo. Ginagawa mong tanga yung mga kahombre mo. Alam mo yun? Yan ba tingin mo sa mga kahombre mo? Tinatanga mo lang. Wala naman akong hearing sa 24. Ikaw, magpapail ka lang ng counter affidavit mo. Pero hindi ako sinusumpwena na may hearing tayo, bobo. Malamang, Norman, sa mga estupidong statement mo pa lang na to, no? Hindi pa kasama yung mga nakalipas, Norman, ha? Ay talagang makukuyog ka talaga niyan. Yes. Ikaw ang naghahanap ng ikakasakit ng katawan mo. At to tell you the truth, mga kahombre ko, actually, hindi ko nga nilalabas yung date na yan. Yung February 24 na yan. Siya ang unang naglabas niyan. Kumatapang siya. Pagdating ng 24, sabihin mo sa kanya, i-provoke niya ako. Bumunot siya ng baril, itutok sa akin. Yung mga tipong ganun. Para naman may mangyari. Siya ho ang unang naglabas niyan at parang nananakot pa. Totoo, pwede na talagang kasuhan na naman ni Makagago to. Talagang grabe, no? Bumunot nga raw, i-trigger nga raw siya. Bumunot ng barel at itutok nga raw, no, sa kanya. Kala mo naman, puta, baka pag tinutukan ka, ewan ko na lang kung saan ka pulutin. Gago ka ba? Lakas ng lobang salita, mga kapenyo, eh, no? Strong Igorot at works! 2 beses na yan! Anti-trigger pa. Kumbaga, Oo. come and Naghahamon. get me. Walang problema, Norman. Makukuha mo ang hinahanap mo sa 24 ng Pebrero pagdating ko sa City Hall ng alas 10 ng umaga. Yon, putang ina. Ito talaga yung aabangan natin dito, mga kapenyo, no? Ito na, nagsalita na si MG, no? At sinasabi nga ni MG na ito, pati date, pati oras, February 24, sinabi ni MG, alas 6 ng umaga, darating siya. Tingnan natin, no? Yung pagbabanta na ito ni Norman na 50 nga raw, kukuyugin nila si Makagago, hihilain daw nila, or mas mainam daw, kung i-provoke siya, tutukan siya ng baril para raw magkaalaman na. So, tingnan natin, mga kapenyo, kung talaga bang yung bunganga nitong kulaong matibay ba talaga, kung talaga bang totoo. Ito ay sa pangatlong pagkakataon, ha, na pangako niya kay MG, na pangako niya na naman sa mga followers niya, dahil pag hindi niya nagawa to, sigurado sirang-sira na siya dito sa social media. Ngayon pa nga lang sira na, mga kapenyo, eh. At saka kahit sa mukha nitong hinayupak na to, wala nang sisirain. Hintayin mo ako, ha. Mga kahombre ko, uulitin ko lang. Yan, maganda. Kailangan ho niyang umattend. At uulitin ko lang din, hindi naman yan hearing ko at hearing niya. Yan ay hearing niya sa mother-in-law ko. Patay ka ngayon? Oo. Oo. Sabi mo? Ano sabi mo? Lopez ka pa dalala, tatakutin mo pa ako. Sampal-sampalin ko pa ng titi sa mukha yan eh. Oy, grabe, bastos. Lopez yan, okay ka sino-sino pa yan. Wala akong pakede gawin niya. Gago pala siya eh. Bastos. Lopez. Sampalin ko yung mukha mo eh. Lopez ang asawa. Ipalo ko pa yung mukha ng asawa niya eh. Na Ay, Lopez grabe. eh. Oo. Tatakutin mo ko sa isang gago na asawa, Lopez?
Gusto mo, paguntugin ko pa silang dalawa pag nagkita kami. Grabe to mga kapenyo. Kaya talagang February 24, aabangan natin to. Malapit-lapit na mga kapenyo. 5 tulog na lang, no? At talagang makikita na natin etong si Kulaong kung paano nga magbaw ito kay Makagagop. Putang ina. Panindigan mo ha, yan sinasabi mo Kulaong, at talagang aantayin natin to mga kapenyo. Kung kayo nga ang tatanungin ko mga kapenyo, sa panglalait pa lang sa mga OFW nitong kumag na to, ano nga masasabi nyo mga kapenyo? Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo, at lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat mga kapenyo, at kita-kitsa na tayo sa mga susunod kong reaction videos.